Hello, welcome to my channel Kambosdar. Ngayon naman atin tatalakayin ng Universal Social Pension para sa mga Senior Citizens Bill ay nakakakuha ng huling House nod. Na-publish noong ika-21 ng Mayo taong 2024, ang Universal Social Pension for Senior Citizens Bill ay nakakuha ng huling pagsang-ayon ng House of Representatives noong Martes. Sa pagboto ng 232-0-0, inaprubahan ng mababang kamara sa ikatlo at huling pagbasa ang House Bill 10423, na naglalayong palawakin ang mga saklaw ng 1,000 buwan ng stipend sa lahat ng Pilipino kahit 60 taong gulang. Ang kasalukuyang social pension program ay nakikinabang lamang sa mga mahihirap na senior citizen. Kapag naipatupad na, ang panukala ay magpapataas ng bilang ng mga benepisyaryo mula sa kasalukuyang mahigit 4 na milyong mahihirap na senior citizen hanggang sa tinatayang 10.5 milyong senior citizen. Ayon sa isa sa mga tagapagtaguyod ng panukala, ang United Senior Citizens Party List Representative Milagros Aquino Magsaysay. Ang panukalang batas na ito ay isang makabuluhang hakbang patungo sa pagtiyak ng kalusugan at kapakanan ng hindi lamang ng ilan, ngunit lahat ng ating mga senior citizen, aniya sa isang pahayag. Ang mga bagong dagdag sa listahan ng mga benepisyaryo ay iminungkahi na makatanggap ng paunang buwan ng pensiyon na 500 sa unang taon ng pagpapatupad. Ang halagang ito ay tataas ng 100 kada taon, hanggang umabot ito sa 1,000 kada buwan. Ang pagpopondo para sa panukala ay nagsisimula sa 89 na bilyong piso sa unang taon ng pagpapatupad. Sa ilalim ng panukalang batas, ang mga senior citizen ay may karapatan na talikuran ang kanilang mga benepisyo o hindi sumali sa Universal Social Pension Program. Nag-set up ito ng mekanismo ng pagsusuri para sa mga potensyal na pagsasaayos sa halaga ng social pension, upang isaalang-alang ang inflation at iba pang mga salik sa ekonomiya. Ang social pension ay higit pa sa mga retirement pension na ibinigay ng Social Security System, Government Service Insurance System, Pension Gratuity and Management Center, PGMC, at iba pang pension providers. Ang DSWD ay magkakaroon ng access sa mga database ng Philippine Statistics Authority at ng mga pension provider para sa layunin ng pagbuo ng DSWD Central Database ng mga pangalan ng mga karapat-dapat para sa Universal Social Pension. Senior Citizens Party List Representative Rodolfo Ompong Ordenes sabi. Ang panukalang batas ay naghihintay ng deliberasyon at pag-aproba ng Senado bago ito mapirmahan bilang batas ng Pangulo. Inaprubahan din ng House of Representatives sa ikatlo at huling pagbasa ang House Bill 10,188 na naglalayong protektahan ang mga senior citizen mula sa iba't ibang anyo ng pandaraya, at House Bill 10,312 na naglalayong iutos ang aplikasyon ng 20% senior at PWD discount bukod pa sa promotional, mga alok na pinalawig ng mga establishmento. At muli, please subscribe, like and share, hit notification bell for my new video update. Thank you.